Welcome sa klase ni Sir Roger, ang klase na para nagkakwentuhan pero may matututunan. Ang klase na para sa lahat, lalo na sa mga nahihirapan. Basta kay Sir Roger, ibang klase. Let's go! So part 3 na to ng ating video lecture tungkol sa Cost Volume Profit Analysis or CVP analysis. So yung una, inintroduce natin kung ano yung concepts tungkol sa CVP. Yung second, inintroduce natin kung ano yung margin of safety at kung paano siya nakaka-apekto sa ating computation ng CVP. Pati na rin kung meron kang target profit, paano natin ginagamit yung formula ng break-even para at least magamit natin siya sa computation na dapat nating mabenta to target the profit that we want. Ngayon naman, ang pangatlo nating, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol dun sa multi-product sales. What if, doon kasi sa naunang dalawang videos natin, no? Ina-assume natin na yung ating nabebenta ay isang product lang, isang klase ng product. Siyempre, hindi naman palaging ganun ang senaryo. Kasi in reality, meron mga companies na more than one type of product ang binebenta. So, paano natin malalaman kung ilang product ang dapat ibenta dun sa product na yon or ilang units ang dapat ibenta sa bawat type of product para makapag-generate tayo ng break-even. Kasi halimbawa, marami ang nabebenta mo sa product A, tapos kokonti sa product B. Ibig sabihin ba nun, mas marami kang kikitain? So, hindi palagi, ano? So, para malaman natin kung ilang product ang ibebenta sa isang product na yon at ilan naman doon sa kabila, para at least hindi tayo malugi. Okay? Ang purpose pa rin natin dito is to identify the break-even sales in terms of units and in terms of pesos. Okay? After naman nun, pag-uusapan natin yung tungkol sa operating leverage. Okay, ano naman yun? Okay, so bagong concept yun na may introduce natin. Okay, so sige, start tayo. So ang pag-uusapan natin ay tungkol sa multi-product sales. Multi-product sales. Yan. So dito sa multi-product sales, may mga pagkakataon nga na marami tayong klase ng product na binebenta, no? So we want to identify and determine how many should be sold for us to break even for each type of product. Okay? So maglalagay tayo dito ng example. Yun pa rin naman, same formula that we are using in the previous videos. Kasi alam mo kagandahan sa topic ng management services. As long as meron kang isang formula sa topic na yon, pwede mo siyang i-apply kahit anong senaryo. Halimbawa, katulad nito, even if dalawa yung or tatlo yung product na ibebenta mo, pwede mo pa rin gamitin yung formula ng break-even. Okay? Sir, hindi pa pang isang product lang yung ginawa natin nung first and second videos. Ang kagandahan nga nun, you can still apply that dito sa multi-product sales. I-demonstrate natin para at least makita natin na pwede rin pala. No? Okay, so magbigay ako ng ano dito ng isang senaryo. Okay? So for example, meron tayong tatlong product, A, B, and C. Then yung kanyang selling price, unit selling price, for A is 400, for B is 600, then for C is 700. Para naman sa kanilang unit variable cost or variable cost per unit, no? Meron tayo ditong 100, meron ditong 350, and we have 500. So ito mga given information lang ito, tapos gagamitin natin siya sa ating discussion. Okay? And then yung kanyang budgeted sales in units, so you have your sales in units, okay? 500, you have 300, and you have 200. Okay? And then, sales in pesos, you have, so pag you have 180,000, okay? You have 200,000, and you have 148,000. Then finally, yung fixed cost. So ito naman ay pare-pare siya. Okay? So this is 795,000. Yan. So ito na yung mga given information natin. Ngayon, what we want to determine is magkano ang magiging in terms of units, ilan yung ibebenta natin for each product
at ilan yung magkano naman yung dapat nating ibenta for each kind of product. Okay? Sige. So, same pa rin naman. Ang gagamitin natin yung break-even in units. So, you have your fixed cost divided by contribution margin per unit. Ngayon naman, ang problema, alin ang gagamitin mong product? Okay? Aling product ang gagamitin mo? Hindi ganon. Kailangan mong kunin dito yung average nila. Okay? Yung ating average or yung ating average yan. Okay? So yung average contribution margin per unit. And how do we do that? So kunin mo muna syempre yung kanilang contribution margin per unit. So meron ka nga dito 400 na selling price and then yung unit variable cost mo to 100. So ang kanilang contribution margin per unit for A is 300. You have 250 for B, so that's 600 minus 350. And then finally, 700 minus 500 is 200. Okay? So kinuha na natin anong kasunod natin gagawin? So ang gagawin natin dyan, we have to get the average contribution margin per unit. And to do that, we can use the itong unit sales. So kunin mo yung parang kanilang sales mix So meron tayo diyang hindi mo pwedeng i-total yan. Huwag mo i-total yan. So 500 plus 300 plus 1,000 plus 200 equals 1,000. Ayan. So kunin mo ngayon yung ratio. 5/10, so that's 50% times ano ba to? 300. Hindi ko mabasa yung sarili kong sulat. This is 300 Ayan. That's 150. Ito yung average. So 3/10 times 250, 75. Then 75. And then 2/10 times 200. That's 40. So you have 150 plus 75 plus 40. 265. So ito na ngayon yung average. Weighted average. Tawag natin dyan. Weighted average contribution margin. Per unit. Okay, so that is 265. Yan yung gagamitin mo. So again, kung hindi natin na-gets, pag ang hinahanap mo in units, ang gagamitin mo pang weight na average is yung units niya. Huwag yung pesos. Kasi magkakamali ka doon. So pag units, ang break-even point mo na hinahanap, ang gamitin mong sales mix is yung sales in units din. Okay? So again, 500 plus 300 plus 200 equals 1,000. So kunin mo siya 5/10. And then this is 3/10. And this is 2/10. Ayan. So, pag ginawa mo yung break-even point in units, dapat in units din. Okay? Reiterate ko yun So, therefore, yung fixed cost, same pa din naman, 795 divided by 265. Yan, yun yung sagot natin So, 795 divide 265. You have 795,000 divide 265. Yan. So, you have 3,000. Ito yung ibebenta mo. Kaya lang, hindi pa yan distributed kung ilan. Okay? Ilan yung pang A, ilan yung pang B, ilan yung pang C. Basta ang alam natin, ang total nating ibebenta na tatlong products is 3,000. Yun yun. So, i-allocate natin. How do you allocate this? So, using your sales mix, Since ang ginamit mo is yung sales in units, 5/10, 3/10, 2/10. So, yun din ang gagamitin mo. 5/10, 3/10, and then 2/10. Allocate mo lang. So, 3,000 times 0.5. So, you have 1,500. And then, 3,000 times 0.3. You have 900. And then, 0.2 times 3,600. For a total of 3,500. 3,000. Ngayon, since ito nga yung break-even, ibig sabihin wala kang lugi, wala kang kita, check natin kung magiging zero ba yung total profit natin. So, bago to double check lang natin. You have your A, B, and C. Idiretso ko na yung contribution margin per unit Ang contribution margin per unit mo, dito yun.
300, 250, then 200. Tapos, ang ibebenta daw natin based on sa break-even point in units kay A is 1.5, kay B is 900, tapos kay C is 600. So, ang total contribution margin niya is 1.5 times 300. So, you have 450,000. 250 pesos na po yan ha. Yan. Times 900. 225,000 pesos. Then 200 times 600. 120,000 pesos. So, ito total mo ngayon yan. So, 450 plus 225 plus 120 equal 795,000. Eh, di ba ang fixed cost natin ay 795? So, ibig sabihin, minus fixed cost, yung formula natin ng ating variable costing, minus 795 equals yung operating profit mo ay 0. So, wala kang income, wala kang loss. So, yun. Ibig sabihin, tama yung ating break-even point in units na 3,000 nga yung dapat mong ibenta all in all. Ngayon, para ma-distribute mo siya kung ilan sa A, B at C, gamitin mo yung sales in units kasi break-even point in units yung kinompute mo. Okay, gets? Yan. Let's try naman the other one, break-even point in peso. Pag may tanong mag-message lang kayo. Yan. Mag-comment pala. Hindi ba ako may message? Pero kung gusto niyo message, may Facebook naman ako. Klase ni Sir Rojan. Yan. So, same given tayo para isa tayo ng lalabas. Sige, burahin ko lang Di ba may pagbubura din tayo dito? Bura ng santol to. Baka tayo mapagalitan, di tayo nagbubura ng board. Di ba ganun lagi pag nagkaklase. Pagkatapos magklase ng subject mo, may kasunod na teacher, dapat burahin mo yung board. Di magagalit sila sa iyo. Hindi kasi nagbubura ng board. Ayan. Anyway. Next. Break-even point in peso. Yan. Yan. Okay. So, break-even point in peso. Ganun pa rin yung formula natin. Fixed cost over contribution margin ratio. Ratio na yan, di ba? So, ganun din. Kukunin din natin yung weighted average contribution margin ratio. And how do we do that? Kukunin mo naman yung total contribution margin, hindi na per unit. Kasi nga, ratio ng kinocompute natin. So, contribution margin. Meron tayo ditong, di ba, yung ating total contribution margin, A, B, at C. So, meron tayo ditong contribution margin per unit na kinompute kanina, 300, 250, and then 200. Multiply mo siya dun sa sales in units na 500, 300, and 200. So, meron ka ngayong contribution margin. So, ito nga yung 300 times 500, 150. You have 250 times 300, 75,000. And then you have your 200 times 200, 40,000. So ngayon, dahil na-compute na natin yung total contribution margin, ito total mo yan. Okay? So meron kang 150 plus 75 plus 40. You have again 265,000. Yan. 265,000. Di ba? Meron kang 300, 250, 200. Ayan. 700. Ayan. 265,000. Tapos, kunin mo yung sales. So meron ka di bang sales dito? Ang sales mo, di meron kang 180, 200, tapos 140. Yan. So, pag adin mo yan, 180 plus 200 plus 140, 520. Okay? So, divide mo sila para mukhang mo yung ratio, di ba? Okay? So, 265 divide 520, that is 51%. Yan. 50.96 to be exact. 50.96%. Yan. So, try natin, Try natin computent. So, meron na tayong percent.
Yung fixed cost mo, 795 divided by your weighted average, okay, of 50.96%. So therefore, ang break-even point in peso mo, 795,000 divide 0.5096. You have 1,560,000. So, isakto na natin. Yan. So, ito ngayon yung total mong sales na dapat i-generate for all three products para hindi ka malugi, hindi ka rin, wala ka nga lang kita. Break even ka. Okay, so 1,560. Buray ko nga. 1,560. May sumasabi kasi sa aking pangsulat. Yan. 1,560. Yan. Okay? So, kung check na natin, kung double check man natin yan, sige, try natin. 1,560. So, kunin natin yung, ito na kasi yun eh. Yung total contribution margin mo. Yan. Hindi ba yan? Yung 1,560 mo, yun yung total sales mo pa. Break-even point in peso. That's your sales. Tapos yung contribution margin ratio. So, ito yung sales mo, no? Sige, gawin natin dito. Sales mo is 1,560. Double check lang natin kung tama tayo. Multiplied by your contribution margin ratio of 50.96%, lalabas yung inyong contribution margin. Okay? So, teka. Yan. Contribution margin ratio na 50.96%, lalabas yung inyong contribution margin. So, times 0.5096. Meron kang 795,000. Yun nga yung fixed cost mo, 795. So, therefore, wala kang lugi, wala kang income. So, operating profit mo, break even ka. So, again, ang technique natin dito, ang tip natin dito, if you're going to use the break even point in units, ang sales mix mong gagamitin is dapat units. Okay? Pag break even point in peso, okay? So, ang gagawin mo, ito-total mo yung lahat ng contribution margin nila, okay? Base dun sa kanilang sales in units. Tapos, divide mo sila dun sa total sales nila. So, yung total contribution margin divide by total sales. Yan. Bali yun yung sales mix nila. Yun na yung gagamitin mong weighted average. Okay? So, ito na yung weighted average mong gagamitin. So, again medyo malito kasi minsan ang multi-product sales. Lalo na kung halimbawa hindi mo naman na-experience magsagot ng problems. Tingnan mo lang basta kung ano yung pinakompute mong break-even. Kung units or in peso. May guide ka. At least may guide ka. Okay? Ayan. So, yun yung ating second to the last topic na i-discuss. Yung kasunod nating topic na pag-uusapan, tungkol siya dun sa operating leverage. Okay? Ayan. Sige. So, break muna tayo para at least hindi ka mabigla. Ayan. Burahin ko muna yung board natin. Paano baburahin lahat ito? Paano magbura? Hindi ako marunong magbura ng ano. Buong board. Ah, ano ba yan? Isa-isahin ko siya, ibig sabihin. Pa-help naman, pa-help na lang, baka may alam kayo dyan. Okay, comment na lang. Wala, hindi ko ma-explore eh. Or kailangan kong mag-present ng bago. Kaya present na lang ako ng bago. Yun. Hinahanap ko kung paano burahin yung whiteboard. Yung pala kailangan mong tanggalin yung share screen tapos mabubura lahat. Anyway, so next natin is what we call operating leverage. Operating leverage. Yan. Ano naman ito?
Bakit naman may ganito? Okay? So ang operating leverage, pinapakita dito yung ah, ito yung operating leverage ng profit is contribution margin. So the operating leverage of profit is contribution margin. Tatandaan niyo yan, contribution margin. Yan. Ano ibig sabihin nito? Meron kasi tayong tinatawag na DOL or degree of operating leverage. Yan, or DOL. Ang DOL, pinapakita dito yung ability ng business na pataasin yung kanilang profit gamit yung contribution margin. So it refers to the ability of the business to increase its profit using its contribution margin. Ngayon, since formula ng ang formula tuloy ng ating degree of operating leverage is contribution margin divided by EBIT. Ito yung ating profit, yung EBIT. Therefore, pag nagbago ka ng pag tumaas yung iyong EBIT, may effect yan sa ating degree of operating leverage. Okay? So ulitin natin. The degree of operating leverage is equal to contribution margin divided by EBIT. So, iba ko yung pwesto. Divided by EBIT. Or, there's another way of computing your DOL. DOL is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. So, pag nagbago yung ating sales, may effect yan sa ating EBIT. Yun yung DOL. Yun yung degree of operating leverage. So, para siyang multiplier, no? Ang DOL ay multiplier ng profit based dun sa change in contribution margin. Kasi pag nagbago yung ating pagtaas ng ating degree of operating leverage, ibig sabihin nan, ah, mas mataas yung ating contribution margin kasi nababa yung ating EBIT. Okay? Yan. So, pwedeng dahilan yan, nababa yung EBIT mo, kaya tumaas yung DOL mo, o kaya naman tumaas ang contribution margin mo, kaya tumaas yung DOL mo. So, parang ganun siya, no? Yan. So, again, ang DOL ay multiplier ng EBIT, no? Based dun sa change in contribution margin. Yan. So, halimbawa, magbigay tayo ng example dito. So, meron tayo ditong sales. Unit selling price, 200. Meron tayong unit variable cost, 120. Yung total fixed cost mo, 550. And then, yung unit sold mo, by the way, ang ginagamit kong reference for this activity, for this discussion is yung kay Agamata kasi maganda yung kanyang discussion. Comprehensive kasi. So, 10,000 units. Yan yung formula, yan yung given sa kanya. No? If you want to, ang tanong dito, what happens if we increase our EBIT by, what if EBIT is increased by 40%? So, pag tumaas daw yung ating EBIT, anong effect niya, no? Anong mangyayari hindi, anong mangyayari sa EBIT pala, baliktad. Ayan. What happens to EBIT pala? Ayan. What happens to EBIT if we increase sales by 40%? What happens to EBIT if sales is increased by 40%? Ayan. So, ano mangyayari sa ating profit kapag tumaas yung ating sales by 40%? Gaano kalaki yung itataas niya? So, we have to compute first for our degree of operating leverage. So, by doing that, you have your sales minus, so yung unit selling price mo, minus unit variable cost, that's 200 minus 120.
contribution margin per unit mo is 80, multiply mo sa sales, sa unit sold, therefore ang contribution mo, margin is 800,000. Hindi meron ka na nito. DOL is equal to contribution margin of 800,000. Then yung fixed cost mo is 550,000. So therefore, ang inyong EBIT or operating profit is 250. Tama ba? 250. Yan. So 800 divide 250, ang inyong DOL is 3.2. Yan. 3.2. So ngayon, dahil ito yung formula natin ng isa pang DOL, makakompute natin yung change in EBIT. So therefore, yung ating percentage change in EBIT is equal to DOL, which is 3.2, times percentage change in sales, which is 40%. So 40% times 3.2, our answer is 128%. So, ibig sabihin, pag tumaas ang inyong profit, pag tumaas ang sales nyo ng 40%, tataas ang inyong profit ng 128%. Okay? So, siguro, subukan natin. So, ang ating ano nga ay 128%. Try nating i-apply yan. Kung tama bang 128% ang kanyang itinaas. So, meron ka ditong before and then after. Meron kang sales which is equal to 200 200 times 10,000. So 200 times 10,000, 2 million. So dahil tataas nga daw yun ng 40% times 1.4, naging 2,800,000 dito. Then yung variable cost mo, same. 120 times 10,000, 1,2. Tataas din yan ng 40% kasi tumaas yung sales mo ng 40% times 1.4, that's 1,680,000. Then yung contribution margin mo, this is 800,000. Then 28 minus 1,680. You have 1,120. Then yung fixed cost mo, same, 550. 550. Then yung EBIT mo, operating profit, this is 250. And then this now becomes 570. So divide mo yung 570 by 250. The answer is 128%. So ibig sabihin, 570 minus 250, that's 320. Divide mo sa 250, that's 1.28%. Yun yung in-increase niya. So tama naman na ang formula ng DOL natin is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Triangle yung change kasi yun sa mathematics, diba? Ginagamit natin siya. Okay? So, don't forget this formula, yung degree of operating leverage. Ayan. Pag nataas kasi yung ating sales, dapat tumataas din yung ating degree of operating leverage. At pagbaba ng ating sales, pagbaba ng ating degree of operating leverage. Okay? Ayan. So, yun yung last topic natin ng CVP analysis. Practice lang tayo ng practice ng pagsasagot. Madali lang. Actually, madali lang ang CVP analysis. Just don't forget the basic formulas ng break-even, margin of safety, tsaka itong operating leverage. Kahit paikot-ikutin yung problem, kaya niyo yung sagutan. Okay? Yan. Tiwala lang. Sige. So, hanggang dito na lang muna tayo para sa ating last part ng discussion tungkol sa CVP analysis. Practice kayo ng theories, practice kayo ng problems. Wag tatama din, magsipag lagi magsagot. At intindihin kung bakit yun yung nagiging sagot. Okay? So, yun lang. At ingat kayo palagi. Bye-bye.